Maayong adlaw ninyo nga tanan sa tadiri pares bago nga video kundi nato isgutan ang crime of grave threat, especially nga mao ni nga kaso ang gipasaka batok kang Vice Presidente Sara Duterte ug kang Congressman Paulo Duterte. Inyo may numduman nga si Vice Presidente Sara Duterte ni buhi og mahalang nga pulong batok kang President Marcos nga asawa ug kang Congressman Romualdez. Karon tungod niadto gifailan siya og kaso nga grave threats sa NBI dito sa Department of Justice. O gato ni aging upat ka adlaw si Vice President Sara Duterte nagsubmit siya reply dito sa Department of Justice. In the meantime, si Congressman Paulo Duterte gifailan og kaso for physical injuries and grave threats dito sa Department of Justice. So kato nagsumikat tungod sa nahitabo dito sa bar nga nag-viral pa ganito nga nakita dito matod pa sa video o sa mga reports nga si Congressman Duterte daw to naghawid og kutsilyo o gihitbat tong sa katao. So karon mga igala, daghag pangutana ang mga katauhan kung musulod ba ni ang ilang gipambuhat sa crime of grave threats. Pero para ato na may balaan ang tubag ni ana, ato usang tan-awon ang video ni Vice President Sara Duterte ato iya mga pulong nga gibuhian natong November last year. Huwag ka mag-alala nga sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romualdez. No joke. No joke. Kandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So mo to ang gibuyan nga pulong ni Vice President Duterte no na nagbili na kuno sa isa ka tawo nga kung mamatay siya siguro doon nga patyon si iyang pagkastorya siguro yang patayan si BBM, si Liza Araneta ug si Martin Romualdez. So tungod niadto mga igala ipasakaan siya og kaso sa NBI dito sa Department of Justice. Karon ato sa ning tan-awon ang mga nahitabo nga viral video ni Congressman Paulo Duterte. A video of the alleged incident inside the bar in Barangay Obrero in Davao City has since gone viral online. Patria said at that time he feared for his life. Palabas na sana ako dyan, boss ba? Then, yung guard na bodyguard to niya, yung naka-white, narangan niya. So akong gingon mga igala no, naghana og nag-analyze sa ani nga mga sitwasyon sa ilang mga i-upload nga mga videos about sa grave threats kung musulod ba. So ilang gibasa ang crime, ilang gapatan ang mga elements, pero kini ato mga igala base ni sa atong experience isip dugay sad nga piskal sa taas-taas nga panahon. So ang ako mga igala di na ko mustorya atong mga elements sa mga balaod dito ko sa pakita sa inyo sa information sample nganong sa akong pananaw mga igala murag lisod-lisod. So mao ni ang sample mga igala no inyo makita dia. So ako lang ning giridak kay isod sad mahibalaan ang mga kuan kay actual ni nga kaso, so di sad maayo nga atoy pakita nga walay reduction. So inyo makita dia maumnay ang information magyala. Ini manggong kaso usa ma-file sa korte. Ang pinakaunang proseso moadto pa na sa either sa pulis para mag-file ka og sumbong dito sa pulis. Ang pulis dayon magbuhat na sila sa imong affidavit, ilang kuwaon ng mga ebidensya, ilay-attach sa imong affidavit. Pwede sa dili pulis mag-file, pwede NBI. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, dili man ang pulis ang nagbuhat. Ang nagbuhat ang NBI. So pwede gyapon na sila nga sila ang magbuhat sa complaint, sila ang mag-prepare sa affidavit sa mga complainant, ug sila ang mo-file sa kaso dito sa piskalya. Pwede sad ang mubuhat sa complaint isa ka private lawyer. So kung private lawyer magbuhat, ang may tabo bisag kinsa ba magprepara na ma-police man, ma-NBI o ang private lawyer man ang mag-file, isa ray kapaingnan na dili na moadto dito sa korte, moagi pa na sa piskalya. Ang piskalya mga igala under na sa Department of Justice. So kining ilang gingon Department of Justice actually dito na sa fiscal's office file kung asa nga jurisdiction
nahitabo ang krimen. So example, dito kang Congressman Pulong Duterte, wam ko balo kung asa gito. So maybe kung ibutang ta lang kung dito to nahitabo sa Davao, so dapat i-file to sa City Prosecutor's Office sa Davao. Katusad kang Vice President Sara Duterte, kung asa man ganito niya buhat ang katuyang pamulong murag dito sa Manila. So kung asa nga Fiscal's Office to nabilong lugar, dito sa di-file dapat ang complaint. Now, karon mga higala, once ang complaint ma-file na sa prosecutor's office, unsa may angay buhaton sa prosecutor. Ang prosecutor mga higala na 60 days para i-resolve kung regular filing lang kay duha man na ka-filing. Ang trabaho sa fiscal mga higala duha na, basically inquest investigation o kining regular investigation. Basically mao na siya. Kay kung para sama ani akong gi-file sa unang mga higala, makita ninyo diha INQ, pasabot ani inquest. So pag inquest pasabot ana, ang akusado ani gidakop. So kung inquest investigation mga higala, normally ang pulis ila na diretso dalon ang nadakpan dito sa prosecutor's office within certain hours. Kaya di man na pwede magdugay. Ang prosecutor sad kinahanglan kung karon ibutang ta karon na file karong adlaw, dapat ma-file sa na dito sa prosecutor ang information kung may probable cause dito sa korte. Or ang pinakadugay ana ugma kay na may usahay mga butang pulis alas 4 sa hapon, kasagaran alas 4 sa hapon mga abot na sila. So ang prosecutor i-resolve pa man na ang kaso. Pag walay probable cause, i-dismiss ang kaso sa prosecutor. Pag may probable cause, i-file na sa prosecutor dito sa korte, labindugaan na gikan sa pagdakop, ugma. Pero kung regular investigation mga higala, kanang pareane kang Congressman Paulo Duterte nga ang gisulti adto patong February 23 ba to nahitabo, di man na pwede dili man na pwede dakpon sa pulis ang isa ka tao para sa crime nga dugay na nahitabo. So ang gabuhaton ana mag-file o complaint dito sa prosecutor's office. Kay regular filing man mag-agina siya og preliminary investigation sa prosecutor. So ang prosecutor na 60 days to file a complaint or to dismiss the case. So karon pagbasa na sa prosecutor mahigala kining kaso nga grave threats, ang mahitabo gyud ana kay ang mga prosecutor na naman ay mga pormadaan parean mao ni siya mga higala, mao ni akong nakita nga problema. Pero di ko musulti nga mo apply sa ani nga mga kaso, di ko musulti. Pero sa grave threats dili kini nga particular cases sa ila. Sa grave threats generally, pag na-i-file nga kaso sa piskalya, ang buhaton sa piskal siyempre mag-resolve. Then once mag-prepare sa information, mao ni ninyo makita magyala. Ang information mao ni ang i-file dito sa korte kung may probable cause. Once ma-file na ni ang information sa korte, diha din ang korte pagtan-aw na nila nga sakto sa may probable cause, mo issue na din sila o warrant of arrest kung mga tagas-tagas nga mga offense na may mga offense sa mga higala nga gagmay. Di na mo issue warrant of arrest, labi na ni mga nasa municipal trial court ng mga cases. So kini municipal trial court man sa kini nga kaso kay lain ning grave threats mga higala, depende man on sa imong threat. Kung imong threat patyon, mas taas-taas na kaso kay 2 degrees lower generally na sa crime nga imong gi hadlok sa iya. Kung physical injuries piangan ta ka karon, so physical injuries lower ana. Kung imong putlag kamot, mutilation, mga so mao na sa mga higala physical injuries, mao na kasagaran ang mga threats patyon or kulatahon. So kanang kulatahon, putlag ka mga physical injuries sa mga higala. So kini kang Vice President Sara Duterte ang gipasaka sa iya adto threat man to sa pagpatay. Ang kang Congressman Paulo Duterte, wala ko kabalo kay wa ko kakita sa complaint, wa ko kabasa. Akong gipangita di sana ko makita. So di ko kabalo unsa nga grave threat. Kay wa man nakabalo sa video, wa may sounds to. Di man kabalo unsa ilang gipamulong. In the first place, nabagid siya gipang
istorya dito sa tao. Kung siya man ganito, di ta kabalo mga higala, di ko musulti nga siya to kay based on allegation, wa ko'y personal knowledge, based lang to sa video. So karon mga higala, ako ipakita sa inyo kung unsa ang gabuhaton sa piskal pag na-file ng grave threats. So pag humana nagbuhat sa resolution, ilan naman din na makita mga higala kay sa information mga higala mo ni information, no? The undersigned, example, provincial prosecutor, assistant provincial prosecutor, assistant city prosecutor, depende kung sa syudad o kuan. Accuses blah 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 of the crime of grave threats committed as follows that on April 23 sample ni tinudi nga kaso at sitio ako lang i-redact para di may balaan Philippines in jurisdiction of the record the above name accused did and the feloniously threatened the offended party. So ang biktima ni, so mao na pwede ang biktima and her family kay mao na nasa grave threats ang imong pagkatao or ang imong dignidad, ang imong kabtangan or sa imong pamilya nga pagkatao, kabtangan o dignidad kay pwede man threat mga igalab. Ignon ka nga kung dili gani ka mugawas din ako na ipagawas sa itong mga video, so sa makadaot na sa dignidad na sa uban nga kung dili gani ka magpakita sa ako ning gubaon nimo cellphone, so sa kabtangan sa na. So nasa uban nga threat kung dili ka mugawas ako ning patyon atong pero so kana mga higala mao na sila mga klase sa grave threats. Mao na ang penalty sa grave threats depende sa threat sa isa ka tao. So diha ko ang penalty generally 2 degrees lower. Mahimo ng 1 degree lower lang kung ang condition niya na-attain sa dang condition. So mao ni mga higala padayon ta. Mao ni ang problema mga higala. Okay. And her family with infliction on them a wrong amounting to a crime. Ang problema ana mga higala, unsa may gi-utter nga words, mao ni ang pangitaon sa piskal, mao ni ang pinaka-importante actually. Bisan pag di na ka mo adto sa blaod, di na ka mo adto sa elements, mutanaw pa lang ka sa information, unsaon nimo pag-file og information sa accused kung walay words. So dawat kay threat man mga higala, verbal. So gawa sa verbal, dapat ubanan na ganang aggressiveness nga magpakita nga buhaton sa niya ang yang giistorya kay alangan kung moingon pa lang ang ga-threaten sa imo ay sige lang kagbugal palpat yun man ta kakaron puro galingkod ra. So dili na sa threat nga ma-file gihapon mga higala kay depende na sa pagkasulti puro agresibo nga sige patyon ta ka na sulod siguro sa puro kung moingon lang ka na may uban mo mga higalan. In fact na ako'y kaso dismiss mo na kay ang naitabo ining pulis nag-file og kaso dito sa mga opisina tungod kining tao gi-threaten daw siya atong akusado nga gabon siya. So gi-file gidala sa opisina. Pag-abot sa opisina gi-interview nako ang nanumbong ang gipangutana kay ang naka-allege sa information that the suspect tried to stab me. Mao nay pagka-English dito sa affidavit sa pulis. Ang pulis ang nagbuhat pero affidavit sa katong biktima sa complainant. Kay ang kining mga complainant mga higala ang magprepara sila sa affidavit ang pulis. So kasagaran na ang pagstorya sa biktima labi nagkanang dili taas og grado magbinisaya man gyud na ining uban nga mga Inglesero gin English ayahay na kay pulis ana kung mag-English kay magbase na sa English pero kung moadto na sa ila mga higala nga galisod og English in-Englishon sa ginas pulis niya ang pulisad nga di sa kay may mo in English. So mo to ang gisulti na that the suspect tried to stab me. Kato mga higala gidala sa office mo to gi-interview nako tong nanumbong. Pag-interview na ako nanumbong ningon man kasi mo affidavit kay ako manggibinisaya saya tinuod ba ni nga ningon kasi imo affidavit na the suspect unsa bay ngalan to tried to stab you. So kung gibinisaya hapit kanya gidunggab unsam gyud be sulti ko unsa gyud nitabo ang iyang gisulti mga higala anam sa sir Rose yung
kutsilyo. Yada yun. Makuto, niingon siya sa ko, sir. Duol gani. Dayon. Mora to, sir. Ingka, he tried to stab you. Nagwarawaram siya. Lahi na nga in English. Dili na mao nga in English. Kaya ang try to stab you, dapat gipaingon sa imong kutsilyo. Kung nagwarawara lang, wala kanya giswayag dunggab mo tong gignan. Nya ang ila pag yung pulong nga kung dumuduol ka, dugabon kanya. So wala kanya gi-threaten, pasabot siya mo inadlok sa imo kay nganong moingon man sa imo nga duol, duol gani ka, dugabon gyud ka, nagwarawara siya, so siya mo inadlok sa imo. Ngano ika may nag-file og grave threats, mao na mga higala, mao na sample bitaw nga sayo pagka in English. Kay nagwarawara. Lahi man ang nagwarawara sa iyang kutsilyo. Dili man na ang in English sana na he tried to stab me. So lahi ito. So sayop lang to pagka in English. So naitabo ato nga kaso mga higala. Ako yung gi-dismiss kay dili man to threat. Naingon pa yun, duol gani. Dunggabon yun ta kaso. Murag imo masabtan mga higala nung nahadlok yun siya. So balik ta ni atong information. So uttering the following words. So dapat naa siya gisulti nga pamulong. Kung walay pamulong, unsa ang pagsulod ana sa threat nga kinahanglan manag words ang threat. So dapat threatening words nga maka-create og kadlok, tinuod nga kadlok sa tao. Okay, kung ang inistoryahan nga asas kalami ba nimo dunggabon, di na threat. Kung tapad naglalis mo moingon siya, sas kalami ba kayo nimo dunggabon, di na threat. Pero kay di mo ka madlok ana. Kumaw ni dapat na threat sama ni ani. Gawas mo diha. Kung dili mo gawas, sudlon ta mo og pamatyon. Pamatyon ta mo abrihin ni ampertahan. So mao na mga higala no. Dapat na ay threat, na pamulong. So karon mga higala dito sa video, viral video ni Congressman Paulo Duterte, di kita makabalo kung naba siya threat nga gisulti. Allegedly tong interview niingon raman siya nga saman gusto ka ihian ta ka, wa mo siya gisulti nga patyon. Wala ko kadungog og pulong sa interview nga nisulti siya nga patyon ta ka karon. Murag sa ako nakakita do mga higala more on kasuko bitaw sa iya. Murag wala based sa video pwede physical injuries, kay ang physical injuries di na kinahanglan pamulong. Ang grave threats kinahanglan gyud pamulong. At nga sitwasyon na siguro pulong pero di ta kabaluon siya gipamulong. Based lang sa interview ningon lang siya nga gusto ka ihian ta ka, murag inganam to yung istorya. So dili siya mag grave threat kung maura to gisulti ihian. Pero kung gipakog-pakog gikuan siya din niya, di na noon kuno siya makaihi, pwede itong sulod physical injuries. Depende din sa kung sa nga injury siya masuffer mga higala sa result sa iyang kuan. Kay lain sa ng kuan na may serious, na slight, na less serious. So lain na mga higala, depende sa injuries, depende sa medical certificate. Pero di na auto topic ng grave threat. So dapat na ay pamulong nga gibuhian ng katao para masumbong sa grave threats. So sa katong sitwasyon di ta kabalo. So magdepende na din na kung unsa iya isulti dito sa prosecutor's office, unsay pamulong nga gibuhian. So magdepende na sa din na kung masulod ba sa grave threats or masulod sa other light threats. Kay kining other light threats mga higala, silingan ra ni sa grave threats usahay. Kining tawo nga kanang grabe bitaw kasuko. Nang suko kay ka, makapabuhi ka pamulong although wa na nimo intention. Mao nang giingon sa other light threats nga although nabuhian na nimo pamulong pero wa kay intention na buhi imo nang buhaton, imo lang nabuhian to nga pamulong tungod sa imong kasuko pero wag kay intention. So mao na mga higala nga mga instances masulod siya dito sa other light threats, dili din sa grave threats. So katong for example suko kay ka, imong gisumbag-sumbag pero ang imong gistorya nga sus kagana ba nimo patyon, kumayon lang na kagana. Dili na threat nga tinuod nga patyon ka kay kalami ramay gisulti. Di man gyud patyon kanang patyon gyud nga word kanay nga na may gala
Musulod na sa grave threats. Pero kung wala mga words to that effect nga murag buhaton gyud, moingon siya sus kung pwede pa lang kanayan na dili na musulod sa grave threat. Karon katong kang Vice President Sara Duterte musulod ba to sa grave threat? Mao sana akong pangutan na magala kay mao lagi ni dapat na kay gi-utter nga words batok sa tao. Batok sa tao moingon kag patyon ta ka or patyon ko ni imong iro, patyon kani imong kawaton ko ni imong kuan pagkakuanon ko ni sa imong anak imong cellphone ako ni buakon ko di ka mo ani kana sila mga gila gi-direct nimo sa tao katuy muram tong nagstorya lang na hindi ako nagbibiro mura bitaw wala sa moingon directly nga patyon ta ka ipapatay ta ka kung mamatay ko ipapatay ra ba ta ka mura bitaw walay direct nga gi-utter nga words towards them. More on nagstorya siya nga nanak ko kasabot nga tao nga pag mamatay ko usap pag yun ang mahigala kaya ingon sa pag mamatay ko. So unsa ang pagka-grave threat kung patay na ka na di mo na mahitabo kung di ka mamatay isa sana plus wala bitaw ma-direct mahigala murag nagstorya siya murag nag-istorya siya nga nanak ko gisugo nga tao Hindi ito joke. Diba, ningon siya na pag mamatay ko na siya, sigurado nga patya. So, more na nag-narrate siya sa iyang gisulti dito sa iyang gisugo. Wala siya mag-direct dito sa ila President Marcos, sa iyang asawa Lisa Araneta o kang Martin Romualdez, Congressman Romualdez. Wala directly paingon sa ila. So, mauna diha unsay butang aning utter the following words nga wala dapat ang gi-utter mga higala directed man sa tawo nga gitreated. Ang problema to kay ang gisulti nga murag nagstorya siya, murag confession man to iya nga na nakoy gisugo nga tao nga mao na yung gingon sa iya nga pagkuan na sigurado nga patyon gid nimo sila. So more on conspiracy to ilang gibuhat mga higala, confession sa iyang conspiracy. Ang problema din sa Pilipinas, generally, ang conspiracy to commit a crime is not punishable. Kana magsabot o mag-propose ka, pre, ato tong kawaton. Kung may pulis diyan nakadungog sa inyo mga higala, di mo pwede dakpon nga nadunggan mo nga, pre, ato to kawaton, no? Nakadungog ang pulis, di mo pwede dakpon nga conspiracy to steal. Kaya wala may crime nga na. Ang conspiracy sa Pilipinas balaod. Mahimo lang siya punishable kung ang conspiracy ninyo mo relate to arson, treason o sedition. So kung inyong mga sabot-sabot, pre kawaton ta to pre. Yan ay nakadungog pulis, di mo pwede dakon. Dapat buhaton sa pulis. Hulaton sa niya nga inyo gitong kawaton kay pag inyo nang gikawat, pwede na mo filean og theft. Pero kung wala pa ninyo makomit, dili pwede kay ang proposal and conspiracy to commit a crime is not punishable under the Philippine law. So kato kang Vice President Sara Duterte, mura mo to conspiracy to commit a crime of murder. Ang problema, dili siya punishable sa Pilipinas mga higala. So mao na kana mga higala, akong giistorya sa inyo pinaagi sa ko experience unsay gakahitabo sa korte o unsay gakahitabo sa prosecutor's office. Once ang complaint ma-receive sa prosecutor, ang mga prosecutor mga higala na ay mga forms sa mga resolution, sa mga inquest disposition, sa mga information nga i-file. Once mutanaw na ng prosecutor sa ilang resolution, makita na wala na nigi-utter na words so matuoy butang ani mo na problema da mga higala kung unsaon pag-file anak kung wala nagi-utter nga words. Pero di na ko wa ko magsulti nga applicable ni sa kaso ni Vice President Sara Duterte o Congressman Paulo Duterte kay ang mga kaso mga higala lain-lain og facts dili parehatanan. Di ta kabalo ko na lahi-lahi nga pamulong pa nga gigamit or sa matong gipamulong nga gipang sulti dito sa complainant. So lain na ang mga higala, mga sitwasyon. Lain-lain nga panahon, lain-lain nga mga nagdumala. Ang Supreme Court bito ay kapila naman nag-usap-usap sila mga desisyon.
So mao na ganang mga higala, hinaot nga namoy naktunan kung unsa ning crime of grave threats o kamo makabuhat kamo og opinion sa inyong kagalingon kung unsa ba gyud nga mga kaso, kung mosulod ba gyud kato o dili. Pahimangno na ko mga higalan, di ta mo sulti nga applicable to kang Vice President Sara Duterte o kang Congressman Paulo Duterte. Ako lang gisulti ang crime of grave threats, unsa na siya ug unsa ang buhaton sa prosecutor once ma-receive ang complaint. Ug sama sa nandan mga higala, ako ibilin sa inyo ang last part sa akong original na kanta, The Beauty of His Time, para ma-remind mo to be patient always and to believe in God's perfect timing. Silent prayer infuse me with serenity amidst life's much uncertainty. Teach me, Lord, to just be still, letting life bend to your will. Frustrations, teach me how to wait and be calm in silent prayer. Infuse me with serenity amidst life's much uncertainty. Teach me, Lord, to just be still, letting life bend to your will. Letting